Anyway, dakuin ho natin ito tungkol diyan sa EJK mga bossing. O ito ang Commission on Human Rights, 'no? Sabi nila dito, Duterte at dalawa pang senador huwag daw palusutin sa EJK. Ayan. Eh, dapat nga tinuloy-tuloy ho ito mga kababayan, eh, 'no? Oh, sabi ho dito CHR, 'no? Commission on Human Rights. Ano ba 'tong balita na 'to? Nasaan ba 'to? Ito. Ito, 'yan. Ito. Sabi ng CHR, walang dapat makalusot sa pananagutan sa mga nangyaring EJK kaugnay ng laban kontra droga campaign ni Duterte. Ilan pong tao yung bigla na lang nawala. Ilan pong tao yung mga nangategi daw ho. 20,000 hanggang 30,000 mga bossing. Karamihan ho, eh ano, walang kinalaman sa droga, mga kababayan. At ang sabi naman po ni Bato de la Rosa, collateral damage. Yung dami na yun, collateral damage. Oh, sabi ng CHR, walang dapat makalusot sa pananagutan sa mga nangyaring EJK kaugnay ng laban kontra droga campaign ni Duterte. Inirekomenda ng Quad Committee ang pagsasampa ng crimes against humanity laban kay Duterte. Naku po. Eh sabi ng Pangulo, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, eh iiwan ko na yan o ipauubaya ko na yan sa Department of Justice. Kaso ho, mga kababayan, sa umpisa pa lang ho, mukhang ang Department of Justice, eh gusto paspasa na, no? Mabilisan na ho, mga kababayan. Ano ibig natin sabihing mabilisan do'n? Tina B, shoutout sa iyo. Mabilisan ho, kumbaga, kung sila daw ho ang mag-iimbestiga mga kababayan, matagal pa. Uumpisahan pa ho yung proseso. Ano? Mangangalap ng ebidensya, panibagong ebidensya, mag-uumpisa na naman. Yung taon na binilang na po ng ICC, no? Yung tagal na daw po na ibinilang ng pag-iimbestiga, pagsasaliksik at pag-aaral ng International Criminal Court, sasakyan na lang nila yun. Para hindi na umulit. Ano? Eh matatagalan nga ho, ilang taon ho yun na pagsasaliksik. Kung gagawa sila ng sarili lang pagsasaliksik at pag-iimbestiga, umpisa na naman. Siguro 5 hanggang 6 na taon na naman ang itatagal. Kaya ang sabi po ng Department of Justice, mga kababayan, aba, masyado ng matagal yung paghihintay ng mga kababayan natin na makamit ang hustisya. Eh malamang makipagtulungan na lang kami sa ICC. Ano ho? Sasabihin na naman po ng mga DDS diyan, "Mark, lagi mo sinasabi ICC. Hanggang ngayon ICC. Huwag kayong mag-alala. Gano'n din dati, eh, 'no? Mark, sabi mo sa amin mahuhuli na si Kibuloy. Bakit hanggang ngayon nakalabas pa? Eh, ngayon tanungin niyo ko, nahuli na ba si Kibuloy o nasa labas pa? 'Di ba nasa Oblo na? O nagpasko na sa Oblo." Ganyan din ho 'yan, mga kababayan. May tamang panahon at may tamang oras, mga bossing. Malay nyo, pagpasok ng 1, 2, 3 ng January, nandiyan na pala, 'no? Lalo na ho, merong rekomendasyon galing sa Quad Committee. Yung pong mga, naging question and answer po sa Senado, makatutulong din ho yun, mga kababayan. Saan? Sa ICC. Nandoon po nung sumagot ang dating pangulo na, binubuyo na. Hindi ko alam kung bakit sinabi ng dating Pangulong Duterte yun, eh, 'no? Ang tingin ko kung bakit inamin niya yun, mga kababayan, kasi gusto niyang makasuhan sa Pilipinas. Kaya nga ho yung mga DDS, 'di ba? Kasuhan niyo na sa Pilipinas." Pero matitigas ho yung mga mga nagrereklamo ho sa kanila. Hindi na, okey na. Andun na sa ICC. Gumagana na, kumikilos na,
'no, nasa halos malapit na sa katapusan ng investigasyon, okey na 'yun. Kasi kapagka nakasuhan sa Pilipinas, isang sabi lang ho sa atin 'yan 'no, at sa ano 'pag humingi po ng pardon niyan, paki-house arrest na lang ako, paki-hospital arrest na lang ako, matanda na ako. Eh, nakikita niyo naman po ang kalagayan ng dating pangulo, 'no? Pihado po. Hindi lang po 80%, hindi lang 100%, 'no, 1,000% papayagan ho 'yan, dahil ho sa kaniyang sitwasyon. Oh, eh, 'di 'pag napa-house arrest 'yan, eh, hayahay na lang ho mga bossing, 'no? Ang mga matatanda ho lalong ganyan, 80 anyos, naku, eh, gustong-gusto niyan nasa oblo na lang po ng bahay. Naggagantsilyo na lang ho, mga kababayan, pahinga na, eh. Oh, 'di ho ba? Kaya, yung mga nagrereklamo, eh, sabi nila, baka kapag baka kapag itong, pinatulan natin itong patibong ni Duterte doon sa Senado na inaamin niya 'pag kinasuhan natin, sasabihin nila, "O tignan niyo, meron namang, justice system ang Pilipinas, maayos naman. Oh, dito na lang, okey na 'yan." Baka po umatras pa yung ICC, 'di ba? At ang kahinatnanan po, eh, house arrest or hospital arrest, kaya ayaw nila 'yan. Inirekomenda ng Quad Committee ang pagsasampa ng crimes against humanity laban kay Duterte at mga nabanggit na personalidad, si Bongo, na kapag lagi hong napag-uusapan yung ICC, nangangatal yung kamay, nanginginig yung kamay. Stress na ho si Bongo, mga kababayan. At nabanggit na personalidad na sangkot umano sa madugong laban kontra droga ng nagdaang administrasyon. Mhm. Nagtanim ng ampalaya, aani ang Duterte ng kapaitan ng hatol ng kalikasan. Bukod kay Duterte, kasama sa mga inirekomenda ng committee na sampahan ng kaso ay sina Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, dating Philippine National Police Oscar Albayalde, Dibold Siras, ex-Police Colonel Royima Garma. Si Garma, tingin ko mga kababayan, bibigay ho yan, 'no? Bibigay ho yan at makikipagtulungan ho yan, mga kababayan. Dahil, ang DOJ naman po dun sa huling balita na narinig ko, open pa din, ano, na maging witness si Royima Garma, mga kababayan. Ang nakikita ko diyan, mga kababayan, si Garma, lalo silang ididiin ho. Magkukuwento pa ng magkukuwento lalo 'yan, 'no? Dating National Police Commissioner Napolcom Edilberto Leonardo at ang dating Malacanang aide ni Go na si Irmina, um, alias Muking Espino. Ayan, maganda 'to mga kababayan, ano? Mahaba-haba pa po 'to. Papunta pa lang tayo doon sa exciting part. Sabi ni Aris Baisa, dapat maging patas lahat dahil sa dami, ng panamang dehado. Tagal naman. Oh, eh, meron due process 'yan, eh, 'no? Sabi ni Mando, ang hindi daw mag-like, manlaban na kayo. 'Wag naman, 'no?